Hello guys, magandang umaga, umaga na dito, madaling araw na. Kakatapos ko lang sa trabaho guys, namamalansa ako tapos aris ng kasi nag-study po sila, ang tagal nila natutulog. Ngayon pa sila makyat sa taas. Hi po sa mga nagme-message sa akin simula 2023 pa. Diyos ko, ang tagal. Sobrang dami guys nagme-message sa akin guys. Kaya hindi ko kayo ma-replyan lahat. Ngayon tinitingnan ko yung direct message. Yung mga messages niyo umabot na po ng 20k. Mas madami pa yun sa followers ko yung mga message talaga sa messengers. Kaya sobrang basic ko. Kapag rest time ko kasi nakita niyo naman na naka-vlog ako na kumakain. Anong oras na ako kumakain? Alas 12, alauna, alas 2 na ng hapon. Kaya pasensya na po sa mga na-message sa akin yung mga importante messages. Natabunan po kasi sorry po. Ngayon ko lang na-open kasi minsan pag may rest time po ako, inuuna ko po yung mga anak ko. Tulad ngayon, may pasok po sa school. Minomonitor ko mula pagbiyahe nila papunta po ng school hanggang pag-uwi po yan. Nakamonitor po ako dyan. Kahit sobrang busy po ako. Kaya makita nyo ako na naka-online. Kasi po, minomonitor ko kasi may anak po ako na nag-school po sa lungsod. Tapos, may anak din akong isa na nasa malapit lang sa bahay. Kaya yung puro babae yun, kaya kailangan kong i-monitor kahit nandito po ako sa malayo. Kaya pasensya na po sa mga nag-message sa akin, yung mga matagal na, yung iba galit na galit, gusto na manakit. Guys, pagpasensyahan nyo na po kasi may trabaho po ako at priority ko talaga ang trabaho ko po dito. Hindi pwedeng lagi na ako naka-cellphone. Kung makapag-open man ako ng messengers, minsan lang po. Yung inuuna ko talaga is yung mga anak ko. Tapos yung partner ko, yung pong pag out po ng trabaho niya, magme-message sa akin, yun lang po ang may-replyan ko talaga ng priority. Kaya hanggang ngayon nga, mag-alauna na po ng madaling araw or alauna na kaya. Mag-alauna na, 12:55 na ng madaling araw, hindi pa ako nakatulog. Katapos ko lang talaga guys sa trabaho ngayon. Kaya nagbukas po ako ng messenger. Nakita ko po yung mga message, ang dami. Tinitingnan ko yung 100 message. Sobrang dami umabot ng 20k. Kasi simula pa noong 2023 pa. Tapos ngayon, 2025 na. Ilang taon na hindi ko nabuksan. Kaya yung iba. At saka yung mga ito lang yung masasabi ko sa mga laging naninira sa akin hanggang ngayon. Pag hindi kayo tumitigil, may lalagyan talaga kayo. Tingnan nyo yan. Tandaan nyo talaga yung sinasabi ko. Kapag ako ang pumapatol sa inyo, nako, magsisi kayo sa bandang huli. Nanahimik po ako dito. Nagtrabaho ako ng maayos. Hindi ako naglupo ng tao. Pagtrabaho kayo ng para sa pamilya ninyo, wag nyo akong binabantayan. Ha? Kasi ako nagsisikap din ako dito. Nagtrabaho ako ng maayos dito. Sa mga nagme-message po ako na po sa akin ng mga importante, pasensya na po, natabunan po kasi yung mga message ninyo, sobrang dami. Hindi ako laging nakabukas ng messengers guys. Yung mga wag po magtampo kasi isa lang ako, ang dami niyo pong nag-message. Tsaka ngayon ko lang talaga nabasa. Minsan lang talaga ako magbukas ng messenger, sa totoo lang po. Pag magbukas ako, inuuna ko talaga ang anak ko. Ngayong sa ganitong oras, pabiyahe na po kasi yung anak ko, kaya minomonitor ko talaga yan. Hanggang paglabas ng school, tsaka pag uwi po galing sa school, hanggang makarating po sa bahay nga may monitor ko kung safety ba o hindi. Alam niyo naman yung panahon ngayon, sobrang layo po. Galing pa po sa
sa province. Tapos, galing pa siya sa lungsod. Araw-araw po yan. Magbiyahe, madaling araw. Alas 4 na madaling araw, magbiyahe na po yung anak ko. Tapos, hanggang pag-uwi po yun. Lagi kong minomonitor talaga ang anak ko kahit sobrang busy ko sa trabaho. Kaya minsan, hindi ako makapag-reply. Lalo na yung bunso ko, mag-chat dito sa akin, hindi ako makapag-reply agad. Sa mga nag-message po nga na yung magandang mga message, marami pong salamat sa inyo guys. Nag-live ako ngayon kasi para maisahan na po na talaga yung sinasabi ko kasi pag isa-isahin ko sobrang dami. Nalubat na nga ako sa scroll ko sa messengers ngayon. Di ako nakapag-charge. Kaya pasensya na po sa mga importanteng message. Yung mga humihingi na po ng tulong sa akin. Pagpasensyahan na po ngayon kasi parang bigat pa talaga sa dibdib ko yung nangyari sa akin last mga ilang buwan na nakaraan, nakalipas. Tapos nasundan na naman last month. Parang sobrang bigat talaga sa akin yung tumutulong po ako tapos sinisiraan ako. Lalo na hanggang ngayon, nababasa ko pa yung mga panira sa akin sa messenger. Kaya, bumalik talaga sa memories ko yung mga nangyayari po. Kaya, pasensyahan niyo po ninyo sa ngayon na hindi ako makapag-reply. Kasi, totoo lang, kung i-screenshot ko talaga lahat, sobrang daming message. Nabuksan ko yung iba nang block na sa akin kasi hindi ko na-replyan, nagalit na. Hindi ko naman kasalanan yun at hindi ko naman po yung mga ninyo kasi hindi po ninyo ako kilala sa personal. Tapos ginaganon-ganon nyo ako pagsalita. Ipasa Diyos ko na lang po kayong lahat. Yung mga naninira sa akin dyan, tumahimik na kayo, nanahimik ako dito, natrabaho ako dito ng patas. Kapag may panahon na patulan ko kayo, may kalalagyan talaga kayo. Tingnan nyo yan, tandaan nyo yan, itlagay nyo sa isip. Alam nyo na yan. Sobrang pagod ko dito sa trabaho. Halos hindi ako nakapagpahinga, tapos ginaganon nyo ako. Sino ba kayo? Napakain ba kayo sa akin? Buhay nyo at tupagin nyo. Huwag yung buhay ko. Kasi ang buhay ko, wala akong problema. Kayo ang may problema. Kung may inggit kayo, magsikap kayo ng mabuti, magsikap kayo, magtrabaho kayo ng patas, na wala kayong nilulokong tao. Ganun yun. No? Huwag masyadong mainggit kung ano yung nakikita sa mga tao nakaangat. Dapat kayo magpasalamat at suportahan ninyo para para suportahan din po kayo pabalik. Para ipag-pray kayo na sana ikaw na naman ang susunod na angat. Di ba? Yung mga humihingi po ng tulong, iwan ko kung totoo po yung iba nagpasa po ng mga pictures, mga videos na mga virals, humingi ng pera dito. Hindi ko sure na kamag-anak ninyo, pamilya nyo yan, or hindi. Yung iba kasi nagnanakaw lang po ng mga videos para lang pirahan. Kasi marami na pong na-scam ng ganyan, mga vloggers tumutulong, tapos hindi pala sila yun. Kaya ingat-ingat po tayo mga kabayan, mga kapwa ko content creator dyan, na magbigay po ng mga pera, tapos yung mga ganyan. Yung legit talaga, kapag magpasa ka ng videos, yung totoo talagang nandun ka, no, sa nangyari. Doon ka sa owner po ng videos, yung totoong nangyari nagkasakit, yung totoong nangyari na yung nakumatos, yung bata na ganito ganyan, na dengue, na ano pa yung mga viral dyan sa social media, pinapasa sa messengers ko. Marami, minsan nga nagpapasa din po sila sa WhatsApp ko. Kaya sabi ko, iwan ko lang kung totoo kasi pagtawagan mo kasi yung nagpasa sa'yo,
ayaw nilang sagutin. Hindi sumasagot talaga ng video call. Kaya hindi ako nagbibigay po ng mga ganun. Ang gusto kong tulungan yung totoong nagpag-video call, nakita ko yung tao nakasakit. Yun, doon ako magbigay ng tulong. Pero kapag ganyan lang, tapos ninakaw lang yung videos, marami na pong nabiktima yan ng mga content creator. Isa na po yan si Nanay, yung Bisaya Family 2.0. Yun ba yun? 3.0 ba yun? Ang ano niya. Basta Bisaya Family, nagbigay daw siya ng 20,000. Tapos, hindi pala yung naghingi sa kanya, hindi pala kamag-anak or pamilya niya yung nagkasakit. Ninakaw lang, tapos nagbigay siya ng 20,000. Doon nalaman niya na pagtawag niya sa kasi pinupost po din ni inay pinupost niya yung video. Hindi pala totoong pamilya nung natulungan niya ng 20,000. Kaya sa mga content creator po, mag-ingat po kayo dyan. And again, sa mga patuloy naninira sa akin dyan, tapos dinadala niyo ang pamilya ko, mga kapatid ko na hindi ko binabanggit dito sa mga vlog ko, may kalalagyan talaga kayo balang araw. Hindi kayo tumitigil. Sinisiraan niyo ako ng sinisiraan, pati pamilya ko. May kalalagyan talaga kayo pag hindi kayo tumitigil. Ha? May panahon din yan. Bigyan ko kayo ng panahon at oras para patulan kayo. Yung mga ko, tagal ko nang kinakalimutan yung mga taong sa buhay ko. Ha? Yung pamilya ko, yung mga kapatid ko, magulang ko, tagal ko nang hindi ko yan pinabanggit dito. No, wag niyong babanggitin dito kasi hindi ko binabanggit. Hindi ko sila dinadamay dito. Wala akong dinadamay, pati mga relatives nyo, relatives ko, dinadamay ninyo dito. Ha? Hindi ko dinadamay yan. Pag may problema ako, sa akin lang yan. Tapos binabanggit nyo, hindi nyo nga kilala ang mga kamag-anak ko, pamilya ko, hindi nyo nga kilala Tapos dinadamay nyo dito sa mga issue, buwisit kayo Di kayo titigil, tignan nyo yan, saan kayo aabot dyan. Hayaan nyo yung mga taong matagal nang wala sa buhay ko. Sumikap kayo, magsikap kayo para maangat din kayo. Hindi yung para kayong manok. Kung kailan nagugutom sa kapag po di ba? May yan, may kanta ng ganyan. Di ba? Mayroon yung kanta yan Saka na saka na magtrabaho para makapera, para makabili ng bigas. May kanta yan. Alam nyo? Nangangati na ako sa samod. Basta sa mga nag-message sa akin na hindi ko na-replyan, na yung mga importante talaga siya, natabunan po talaga guys. Diba? Yung iba naka-block na sa akin kasi galit na galit po sila hindi ako nag-reply. Lalo na po yung mga kilala ko na mga basta may message sila dito, hindi ko nabanggitan. Pasensya na po. Bantay lang ako sa reply ng aking anak. Tapos ko lang sa trabaho kasi. Ako ng mga uniform. Prepare ko kasi may pasok bukas.
Ay, ako. Naantok na ako, guys. Nagbiyahe pa kasi yung anak ko eh. Hindi ako matutulog pag hindi ko alam na nakarating na po siya sa school. Hanggang pag uwi po yan, guys, kahit antok na po ako sa sobrang pagod sa trabaho. Tapos magluluto pa na ako ng alas 4 ng alas 4 ng madaling araw pa. Gising na ako nun. Anong oras na? Launan na. Again. Yung maninira sa akin, tumahimik na kayo hanggat maaga pa. Kapag hindi kayo tumitigil yan, ay iwan ko sa inyo. Basta may salita ako talaga. Grabe no, 2003 at 23 pa yung mga messages. Ang tagal-tagal na talaga. Hindi ko napansin. Ganito kasi guys, nakita niyo naman yung nag-upload ako ng kumakain ako ng almusal pa lang. Hapon na. Kasi inuuna ko kasi yung trabaho ko talaga. Makita niyo ako sa Facebook lang talaga kapag tulad ng CR, tapos magpakain ng bata. Yun lang po yung time na nakahawak po ako ng cellphone. Tapos yung magluluto ako, maglaba, magwashing ako sa taas. Open ako na minsan ng cellphone kasi na-monitor din na po ako sa sa mga alaga ko na nag-school. Kasi pag may time na hindi pa ka makarating tanghali, monitor po ako, nagsha-chat po ako sa amo ko or tatawagan ko amo ko na hindi pa dumating yung bata. Kasi hindi po ako pwede na kasama po ako doon sa kasabay po ako sa kanila sa school kasi may trabaho po ako dito. Malaki pong bahay. Ako lang mag-isa dito sa bahay na katulong. Paano na kaya pag doon na sa kabilang bahay kasi sobrang laki yun, 3rd floor. Tapos may elevator pa doon. Ang laki talaga doon. Ang daming kwarto. Kaya tiis muna ako dito. Sarap na nga mag-uwi pero may college na ako next year. College na yung panganay ko next year, guys. Next year pasukan. Tapos next year din closing po. Graduate na po anak ko sa grade 12. Daming obligasyon. Pero alam kong kaya ko to. Kayanan ko lahat para sa mga anak ko kahit wala na para sa akin. Ganun yun ang mga inang responsable. Hindi katulad ng mga laging naninira sa akin na makahawak lang ng pera pagbigyan ng kanilang partner. Diba? Bigyan sa partner nila pera. Pero wala silang stable na trabaho. Diba? Malinis na yung nila. Kasi marites lang ang marites eh. Hindi ba pwede na mabuhay tayo sa mundo na wala tayong tinatapakan tao? Hindi ba tayo pwede mabuhay sa mundo na wala tayong sinisiraang tao? Hindi ba kayo makatulog niyan kung wala kayong masirang tao? Hindi kayo makakain? Pag wala kayong sinichismes? Ganun ba yan? Grabe kayo no? Kahit social media, messengers, paninira niyo sa akin, sobra-sobra na. Pero patulan kayo para kayong demonyo.
Nananahimik ako dito, tigilan niyo ako. Dahil hindi kayo nagpapakain sa akin at hindi kayo nagbigay ng bigas. Wala kayo naiambag sa akin kahit ni singkong duleng. Tigilan niyo yung paninira niyo sa kapwa. Dahil dyan po kayo sobrang hirap sa buhay. Nang dahil sa paninira ninyo, naghihirap kayo sa buhay. Kahit 1 kilong bigas, halos hindi niyo na mabili. Dahil lagi kayo nagsisismis, lagi kayo naninira sa kapitbahay. Ganun yun. Lalo na pag lahat yung karma, balik sa inyo yan. Walang kapulutan ng aral ang mga chismis, mga panira. Walang kapulutan ng aral yan, kundi karma. Hirap sa buhay na imbis magdasal kayo para maangat, bigyan kayo ng maraming blessing araw-araw, maraming pagkain araw-araw, malusog na pangangatawan. Paano kayo hindi kayo magkasakit niyan? Chismis dito, chismis doon, panira dito, panira doon, kahit walang ginagawa yung tao. Gawa-gawa niyo lang, magaling kayong gumawa ng mga maling mga story. Yung mga istorya niyo na walang kapulutan ng magandang aral sa mga tao. Ang galing niyo gumawa para kayong nasa para din kayong nasa politika. Kahit ang kalaban ay walang ginagawang masama, binibigyan ng issue. Diba? Social media at saka messenger, sinisiraan niyo ako. Ano bang kasalanan kong ginagawa sa inyo? Hindi nga ako halos mag-reply sa inyo. Sobrang ko sa trabaho, sobrang busy ko sa trabaho. Kung nagbablog man ako dyan, wala akong binabanggit na sino-sino. Pero pati pamilya ko, mga magulang ko, mga sino-sino na yung binabanggit ninyo dyan. Dinadamay nyo pa sa issue kahit hindi kayo Nakita nyo ba na may pamilya ako dyan, sinisiraan kayo. May pamilya ako dyan na binabanggit kayo sa comment section. Wala. Hindi yan nakisawsaw ang pamilya ko ano mang mga problema. Dahil hindi ako nandamay sa kanila. Ang problema ko is ako po yung alam po yung mali at tama. Pero kapag sobra na po talaga yung ginagawa niyang paninira sa akin, may panahon talaga yan, napatulan ko kayo. May kalalagyan kayo balang araw. Hindi niyo ako tigilan. Tigilan niyo na yung mga chismis-chismis niyo dyan. Para walang taong magalit. Wala naman talagang taong mabait kapag inaabuso. Kahit sino yun. Kahit anong kabaitan pa ng tao kapag sinisiraan nyo yung dignidad niya, kapag patulan kayo talaga, may kalalagyan kayo talaga. Ako pa sa inyo, pagising nyo pagising nyo sa umaga, diretso kayo mag-toothbrush, maligo, maglilinis ng bahay, magluto, mag-asikaso ng pamilya, mga anak ninyo. Hindi yung pagising mo pa lang, wala ka pang kape, wala ka pang hilamos, nagchismis ka na. Sino yung chismis mo? Yung mga taong hindi nakikialam sa buhay mo. Diba? Hindi ako sikat na vlogger. Hindi ako sikat. Hindi nga kayo nakasuporta sa akin sa pagbablog ko. Sinisiraan niyo ako. Sa totoo lang, tumutulong ako pag meron. Kahit pa hindi kayo makabayad, wag niyo lang akong siraan. Yun po ang rules ko sa buhay ko. Kasi ang pera dito sa abroad, hindi ko pinupulot.
Tinatrabahuan ko yan, pinapawisan ko pa, iniiyakan ko yan bago ko makuha yung sahod. Sino yun na kinabang? Kayo. Tapos sisiraan niyo ako hanggang messenger, social media hanggang messenger. Ay, kapal ang mukha ninyo. Di ko kayo inaano ah. Kung may makita niyo ako may mga post-post yan ay hindi yan para sa'yo pero sinasalo ninyo. Hindi para sa inyo yan yung mga post ko. Walang nakapangalan sa inyo yan. Parang ano ba yan? Mga coach lang. Real talk lang. Tapos sinasalo ninyo. Ako yun. Ay, edi sa'yo na yan. Good luck. Sinasalo niyo yung mga post ng mga vlogger. Kahit real talk lang. Kumbaga, ay nag-coach lang yan eh. Parang naglilibang. Katulad kong OFW, naglilibang lang yan. Naglilibang yan sa buhay niya. Walang sinasabing ikaw yun. Diba? Ang dami nga nag-share niya yung mga relate na nakareel sila ng mga coach. Kasi naranasan nila yung ganito. Tapos sinasalo nyo, ako yun. Screenshot, pasa rin Marites. Ipasa sa kapwa Marites, diba? Magmaritesan pa rin kayo kasi yung mga nag-screenshot, nagpapasa-pasa doon. Si ano, na-post. Si ganito, si ganyan. Kahit hindi sa kanila, kahit hindi nakapangalan sa kanila, hala. Screenshot, tapos magbangayan na naman yung puro Marites. Diba? Unahin nyo ang pagkain para sa mga anak ninyo. Yun po ang pinaka-importante sa buhay natin. Sa buhay may pamilya. Kung responsable ka sa pamilya mo, huwag mong i-career ang pagiging chismosa. Huwag mong i-career ang pagiging paninirang puri sa kapwa. Dahil alam nyo, karma ang kapalit nun. Diba? Tandaan nyo yan. Ang karma, hindi yan sili na maepekto agad-agad. May panahon yan na dumating yung panahon na tatalab at tatalab yan sa buhay ninyo. Diba? Hindi basta-basta yan karma. Kaya tigilan nyo yung maninirang kapwa. Tigilan nyo yan. Ako, nanahimik ako dito. Natrabaho ako araw-araw. Madaling araw na din ako makatulog. Madaling araw ako. Alas 4 na madaling araw ako natutulog. Nagising. Madaling araw na din ako. Katulad ngayon. Gising pa ako. Diba, imbes na matulog na ako, nagmonitor ako sa anak ko. Kasi nababiyahe na pa kapag puntang school. I-focus nyo yung pamilya nyo, yung mga panghanap buhay ninyo. Yun ang maganda. Hindi yung paggising mo lang, nakikichismis ka na sa kapitbahay. Kahit hindi ka pa naghilamos, hindi ka pa nakaligo, hindi ka pa nakababihis ng damit mo pantulog, nakikichismis ka na. Kahit sino-sino na yung ichismis mo. Hindi maganda yun. Wala kang mapupulot dyan. Kundi, ikaw lang nagbaba sa sarili mo. Hinila mo ang sarili mo pababa kasi kapag mananira ka ng kapwa mo, pahila ka ng pahila pababa hanggang magdusa ka sa hirap. Hanggang kahit sa pagkain, naghirap ka. Ganun yun. Kaya ngayon yun po ang mga bagay na lagi kong iniiwasan. Yung pagiging panirang puri. Ako minsan lang ako magsalita. Kapag puno na at ubos na ang pasensya ko. Yun lang talaga ang sa akin. Basta ako, alam ko wala akong tinatapakang tao.
Wala akong inaargabyadong tao at walang ako nilolokong tao. Tandaan nyo yan. Hanggat hindi, kahit hindi kayo, anong tawag nun? Hindi kayo sinisiraan, manahimik kayo. Huwag kayong gagawa-gawa ng mga istorya na hindi naman totoo. Dahil sa mga words nyo pa lang, naghirap na kayo. At talagang halata kayong mainggit. Ang inggit talaga sa katawan ng tao, hindi yan mawawala kapag nagkinakarir mo. Diba? Okay lang sana kung may inggit ka sa kapwa mo na kaangat, angat na ang buhay nila, dapat magsikap ka din para maabot mo rin ang naabot ng kapwa mo. Hindi yung sisiraan mo, hindi yung ichismis nyo. Dapat kayo masaya. Maging inspirasyon nyo. Yung mga taong galing sa hirap pero nakaangat sa sobrang pagsisikap at syaga sa trabaho. Hindi lang, iisipin nyo na, hindi lang ako ganito habang buhay. Dapat magsikap din ako. Ganun yun. Hindi yung lagi lang kayo naninira. Kahit na hindi kayo inaano ng tao, gawa-gawa kayo ng istorya. Ako dito, sobra akong busy sa trabaho. Tapos, ginagawaan nyo ako ng masamang issue. Tapos, dinadamay mo pamilya ko. Dinadamay mo yung kamag-anak ko kahit di mo kilala kamag-anak ko. Diba? Sobrang pangit talaga pagpakinggan, guys. No? Ginugulong mo yung buhay ng kapwa mo. Nang dahil sa inggit. Diba? Tigilan nyo yan. Focus kayo sa buhay. Magbagong buhay na kayo. Tingnan nyo yung messenger ko. Kapag screenshot ko yan, makita nyo yan. Umabot ng 20k talaga ang mga message sa akin. Pero yung mga importante na mga message sa akin, di ko makikita. Dahil natabunan sa mga chat ng paninira, chat ng mga kahit ano-anong mga sinasabi, kahit hindi naman inaano. Pero pag patulan mo talaga sila. Naku, sila pa yung galit na sobrang parang inaapi mo na sila. May panahon talaga maubusan tayo ng pasensya, maubusan tayo ng bait sa mga taong walang respeto sa kapwa. Diba? Kahit sino yan. Kahit anong kabaitan pa na binigay mo sa kanila, tapos sisiraan ka, ubos pasensya mo dun eh. Maging fair. Huwag maging unfair. Huwag maging one-sided. Ha? Tigilan nyo yung mga tao na nahimik. Nagtrabaho ng patas, namumuhay ng patas, na walang nilolokong tao. Diba? Masarap sa pakiramdam guys na magising tayo na wala tayong kaaway. Magising tayo nang wala tayong sinichismis. Wala tayong sinisiraan. Magaan sa dibdib. Magaan talaga sa dibdib. Focus tayo sa trabaho natin, sa pamilya natin, sa mga anak natin. Kung isipin natin kung ano yung kakainin bukas, kung ano yung gagawin bukas, kung may pera ba tayo bukas. Yun. Number 1 yan sa buhay natin, yung pagkain ng ating pamilya. Pira. Huwag ninyong sabihin na naka-abroad lang. Parang sino, ay hindi naman kami naghihingi sa inyo. Naka-abroad kami, sariling sikap naman talaga namin. Hindi kami naghihingi sa inyo kahit ni singkong duleng. Kahit pamilya nga,
pamilya ko nga, hindi ko nga hinihingan yan. Nag-abroad ako dito, sariling sikap ko lang. Sariling sikap ko lang. Huwag niyo akong ganyan-ganyan. Hindi nga ako namumroblema sa pamilya ko pag alis ko. Tapos ngayon gawaan niyo ako ng mga istorya. Yun mali sa inyo eh. Kapag ako magsalita talaga, nako. Bato-bato sa langit talaga matamahan kay sa akin. Gilan niyo ako ah. Tagal ko na nanahimik. Ang dami niyo makisawsaw sa problema, pero pag may problema yung inaano niyo, hindi niyo tinutulungan. Wala kayong ambag sa buhay, tapos manira kayo, hugas. Diba? Yung mga sawsawira dyan, baka ikamatay nyo, hindi nyo kayo makatulog pag hindi wala kayong maisisira sa tao. Isipin nyo ang pamilya nyo, buhay nyo, ang anak ninyo, unahin nyo, hindi yung buhay ko dito, kasi yung buhay ko dito, okay ako dito. Wala akong problema. Aga ako magising, mag-duty. Madaling araw na ako makatulog. Tapos binabantayan niyo yung tao may sahod buwan-buwan. Samantalang kayo, nakikichismis lang, wala kayong sahod niyan. Bakit? May narinig na ba kayo o nabalitaan na ba kayo may chismosang na milyonaryo na? Premiuhan ko kayo. Isang buwan sahod ko. Kapag may mapasa kayo dito, chismosa na, yung nakikichismis lang ba araw-araw? Yung nakichismis lang araw-araw. Naging milyonaryo sa isang buwan. Yan, i-premium ko talaga sa inyo yung isang buwang sahod ko dito sa abroad. Promise yan. Yung pagiging panirampore, bigyan nyo ako ng isang sampol. Kung may chismusang libakera, panirampore sa kapwa na naging milyonaryo sa isang buwan. Ang trabaho is chismus lang ha. Yung isang sahod ko dito sa abroad, isang buwan. I-premium ko sa inyo yan. Promise yan, kahit mamatay ako dito sa ninupuan ko. Huwag kayong ganun. Kahit na sobrang nyo ng sobrang hirap nyo na sa buhay, sisiraan nyo yung taong nanahimik. Diba? O ganun. Mali yun. Ako nga, wala akong asawa oh. Maganda buhay anak ko. Hindi ko makain ng kamote. Tanghalian, almusal, punan. Yung iba dyan, nakikichismis lang, pero gabi yung gabi kamote lang yung pang breakfast nila. Diba? Ito yung ganun guys. Magsikap para sa pamilya. Magsikap na mabuti. Huwag yung puro chismis. Huwag yung magawa-gawa ng hindi magandang kwento. Tapos sabihin nyo na naman inaapi kayo. Tapos kayo yung nag-una. Diba? Hindi maganda yon. Wala ako nakakita ng chismosa sa simula pa nung maliit pa ako hanggang ngayon. Sa ganito kong edad, wala akong nakikita ng chismosa na milyonaryo. Tandaan nyo yan. Naghihirap pa habang buhay.
Balot-balot pa sa utang kasi walang pagkain. Walang trabaho pero nakikichismis araw-araw. Tapos makikita mo, every linggo nagsisimba. Tapos chismosa. Ichismis nyo yun, sarili ninyong buhay. Mas maganda yon kaysa ichismis nyo buhay ng ibang tao. Tingnan nyo ako, buhay ko talaga. Chinicheck ako dito sa vlog minsan. Kahit ano pa yun yung mga scroll nyo pa yung mga vlog ko dyan. Buhay ko yan. Buhay ko ang laging nasa vlog ko. Hindi buhay ng ibang tao. Minsan lang kasi, kapag maubos na yung pasensya natin sa paninirang puri, makapatol talaga tayo ng mga taong walang respeto. Mawalan din tayo ng respeto, promise yan. Hindi yan pwedeng ipagtanggi. Diyan maubos yung pasensya mo sa panira eh. Kahit nanahimik ka na. Tulad ngayon, malay ko ba, hindi naman ako laging nagbukas ng messenger. Ang dami-dami pa lang doon na nanira na sa akin. Lalo na yung hindi na-reply yan, galit na galit, sobra na. Parang gusto na manakit. Na? Kalain mo, 2023 pa lang. Hanggang ngayon, daming chat. Di ko nabuksan lahat eh, kasi sa dami na natabunan. Marami pa kasi maraming nag-message sa akin na importante pa lang yung mga message nila pero hindi ko nabuksan. Kaya yung sa mga nag-message sa akin na umabot na ng ilang buwan, natabunan kasi guys. Natabunan sa mga taong naninira sa akin. Ang dami. Natabunan talaga parang yung nila. Yung mga message ninyo, mas nauna yung sa kanila. Natabunan yung mga message ninyo na ang hirap kasi pag dami ng nasa chat. Natabunan yung mga importante. No? Kaya ako nag-live ngayon eh kasi ang dami na kasi nag-chat pala sa akin na hindi ko na lang napapansin. Humingi ng tulong. Pero mas marami talaga ang naninira. Yung mga taong naninira sa akin, mga inggit yun. Diba? Hindi yan maninira sa akin kapag hindi yan inggit. Inggit kasi sila eh. Ginawa nila yung paninira, gawa-gawaan ka ng kwento kahit hindi mo ginagawa. Kasi inggit yan. Dahil hindi nila naabot, ang naabot mo. Diba? Proud ako sa iba kasi na-appreciate nila yung mga ko, kahit sobra kong busy, nakapag-vlog ako. Salamat naman po sa mga patuloy pa rin nagsuporta sa akin. Pero yung mga taong naninira sa akin, suportahan nyo ako o hindi, I don't care. Hindi ako humihingi ng attention sa mga taong ganyan. Diba? Basta ako, kapag makaluwag ako, nagtulong talaga ako ng tao na hindi ko binablog. Hindi ako katulad ng iba na pag magbigay, binablog nila. Ako hindi. Mula pa noon, hindi ako nag-vlog. Hindi ako nag-upload. Wala akong pinopost sa lahat ng social media account ko. Hindi ko binablog yung mga tinutulungan ko. Diba? Yung mga ko. Yung mga upload ko lang na parang panglipas oras ko lang, panglipas pagod, ganun. Yung mga mga vlog ko. Pero yung mga tinutulungan ko, silent ko lang yan. Ngayon ko lang sinasabi yung iba kasi sobra ng paninira nila. Pagkatapos ng pakinabangan nila ako pa yung masama. Kaya yung na-voice out ko talaga yung mga ganyan. Pero sa totoo lang guys, noon pa, hindi ako nag-abroad.
tumutulong talaga ako. Nagbigay akong tulong yung sa mga taong lumapit sa akin nun. Ako kasi maawain kasi akong tao eh. Mabilis kong maluha, lalo na pagbigas yung pag-usapan. Mga anak yung pag-usapan, walang makain. Ganun yun eh. Maawain ako, madali ako maawa. Ang sa akin lang, hindi talaga katanggap-tanggap yung siraan ka. Di ba? Diyan tayo matitrigger eh. Yung siraan tayo. Na wala tayong ginagawang masama. Di ba guys? Kahit sa inyo siguro yan, yung mga paninira ninyo sa akin. O ibalik ko sa inyo yung sitwasyon. Ako yung maninira sa inyo. Kung matanggap ba ninyo. Di ba? Ganun yan eh. Wala kayong puso kapag hindi nyo yung maramdaman. Again ha, titigilan nyo yung paninira sa akin. Kasi pag ako humuhugot talaga ng lakas, napatulan kayo, may paglalagyan talaga kayo sa akin. Yung mga katotohanan, lumabas at lumabas yun. I-upload ko talaga. Silent akong tao. Tahimik akong tao talaga sa personal. Kaya titigilan nyo yan, mga panira, pagiging chismosa, pakisaw-sawira, pakialamera sa mga taong hindi nyo naman kilala sa personal. At yan lang guys. Again, pasensya na po sa hindi ko na-replyan na huwag kayong magtampo. Sobrang busy ko sa trabaho kaya hindi kayo na-replyan. At sobrang dami at natatabunan na po talaga yung mga messages nyo. Good luck po guys. Good night.